Tapos kasi may umaway kay Ray Comfort, gumawa rin siya ng vlog. Tapos ang sinasabi nung vlogger na yon, sabi, napaka-imposible naman na i-judge ng Panginoon yung Los Angeles dahil lang sa sinabi ng actress sa Golden Globe Award. Parang ganon. Pero ang pinantapat niya, yung Romans 2:5, palabas nga natin yung Romans 2:5. Kasi parang sinasabi niya nga na, tawag doon, papaapuyin ng Panginoon yung Los Angeles dahil lang doon sa nangyari sa, parang Golden Globe Awards. Pero ito yung sinasabi ng Romans 2:5 kasi, but because of your hardness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath, when God's righteous judgment is revealed. Ang nangyari kasi, alam niyo yung parang Sodom at Gomorrah, tapos yung nangyari sa Egypt noon, na nakarating na sa Diyos yung mga hinaing ng mga tao, kaya nagpadala na siya ng deliverer, di ba? Si Moses ngayon. Tapos ganun din, yung Sodom at Gomorrah, nakarating na kasi sa Diyos yung immoralidad na ginagawa, kaya naman ginudge niya na, di ba, yung Sodom at Gomorrah. And tingin nyo ba, palalagpasin ng Panginoon yung mga panghahamak ng Hollywood, ng mga artista, di ba, sa anak niya and sa pangalan niya, di ba? Kaya yung Romans 2:5 na yan, totoo yan, na yung galit ng Diyos, minsan o madalas, naiipon yan. Ngayon, kapag hindi nagrepent yung mga tao, di ba, walang choice ang Diyos kundi ibuhos yung galit niya. Di ba? Kaya minsan tayo nga, dyan pumapasok yung kahalagahan ng repentance, na kapag may nagagawa kang kasalanan, may nagagawa kang mali, magrepent ka agad, kaysa ipunin mo, tapos parang bumulwak na lang, di ba? At mag-umapaw yung galit ng Diyos sa'yo. Kaya nga, di ba, tayo, weekly, palagi, tinuturo natin yung importance ng pagsisisi sa kasalanan. Kasi kung hindi ka magsisisi ka sa kasalanan mo, ngayon nag-e-enjoy ka. Ngayon tagumpay ka. Di ba? Pero sa mga susunod na araw at panahon, di ba, yung judgment ng Panginoon, yung galit ng Diyos, matitikman mo. And ako nga, parang kinabahan ako nung sinabi ng Revelation yung wrath of the Lamb. Di ba? Ang totoo naman talaga, ang lamb hindi nagagalit, di ba? Ang tupa, maamo yan. Hindi nagagalit yan. Ang nagagalit, leon. Maganda sana kung ang nilagay doon, wrath of the lion. Pero hindi wrath of the lamb. Ibig sabihin, yung galit ng tupa. Nakarinig na kayo nung yung kasabihan na, uy, wag mong galitin ang mabait. Ibang klase magalit ang mabait. Di ba? Parang ganun yung ibig sabihin nun, na hintayin nyo paano magalit yung lamb, 'di ba? Hintayin nyo paano magalit yung gentle na savior, 'di ba? Hindi nyo kakayanin 'yon. Kaya yun yung sinasabi ng Romans 2:5, na which is tayo ngayon na nakakaranas niyan, nakakarinig niyan ng mga balitang 'yan, we need to reflect, 'di ba? Realize natin na oo nga, totoo yung sinasabi talaga ng Bible. Kaya panghawakan natin 'to, 'di ba? Mas lalo nating ayusin ang buhay natin. Meron lang mga disturbing, every time kasi na nakakapanaginip si Ate Mer, talaga siya, madalas nagkakatotoo siya. Medyo disturbing lang yung panaginip na yon, pero I believe, di ba, na kinakailangan meron tayong repentance na gawin, tas at the same time, yung parang yung iwasan, baguhin, nang sa gayon, hindi siya, yung kumbaga parang hindi magtagumpay. And yun nga, sa naman ngayon, parang hindi naman prophetically, kundi opinion ko lamang, every time natatandaan nyo, every time na palipat tayo, di ba, kunwari, nais nyong lumipat, wag nyong kumbaga parang wag kayong mawala ng gana sa mga gawain o sa mga tao. Tuloy pa rin yung enthusiasm nyo. Hindi porket hindi ka pa nakakalipat, dun lang yung gana mo. Di ba? Kasi ang church naman talaga ay ang mga tao. Di ba? Kaya yung mga sinasabi kagaya ni Rachel kanina, na yung enthusiasm natin, lagi nating panghawakan. Kasi baka mamaya mo, mas mauna pa yung rapture kaysa sa paglipat natin, ganyan ang mukha mo. Diba? Kaya dapat po, lagi natin tatandaan na ang church talaga ay yung katabi mo, tayong lahat. Diba? Hindi yung building, diba? Pag napagkatiwalaan ka ng Diyos sa building, sa paano mong itrato yung gawain, paano mong itrato yung mga pinagkatiwala sa ng Panginoon, baka ilipat ka na, baka ilipat kayo, baka ilipat tayo, di ba? Pero kung nakikita ng Diyos, hindi ka mapagpasalamat, nagrereklamo ka, di ba? Baka kumbaga parang
yung madelay, di ba? Kaya kung gusto mong lumipat, di ba? Kung gusto mong matupad yung kalooban ng Diyos sa'yo, may inaantay kang blessing, ayusin mo mukha mo, ayusin mo pagpupuri mo sa Diyos, ayusin natin yung attitude natin. Maintindihan? Di ba? Kaya huwag tayong tamarin, huwag kang magsawa dyan sa katabi mo. Di ba? Kung paano mong pinasalamatan niya ng una, ganun pa rin. Amen? Amen. Di ba? So ngayon naman ay ang title po ng message natin is How to Take God Seriously. Next natin, How to Take God Seriously. Ako nagpapasalamat ako kay Lord kasi nabangga ako ng mensahe na to. Kumbaga parang na-meet ko to, itong mensahe na to. Kasi parang feeling ko tuloy, ngayon lang ako naboborn again. Feeling ko tuloy, ngayon lang ako lumalalim talaga sa Word of God. Kasi yun pala ang ibig sabihin nun. And praise God kasi by God's grace, iraran through natin to, itong 10 Commandments, di ba? And habang nalalaman natin to, nakikita tuloy natin gaano tayo ka hindi ayos, di ba? Spiritually sa mga buhay natin. Kaya nung nakaraan, di ba, nung unang-unang Sunday, ano yung tinapik natin? Yung how to remember the Sabbath day and keep it holy. Ang title niya, How to Prevent Burnout. Kaya kung ayaw mong ma-burnout, kung ayaw mong mapagod, kung ayaw mong ma-weary, di ba? Magpahinga ka sa Diyos. Talaga namang i-honor mo yung linggo, huwag kang a-absent, di ba? Ayun, hanggang by faith, hanggang December, makompleto mo sana yung Sabbath mo. Nang sa gayon, pag ending na ng December, hindi ka naman mukhang pagod. Di ba? Hindi ka naman mukhang burnout, maganda't pogi ka pa rin. Di ba? Kaya, yun. Pangalawa naman, tinapik natin yung God's perspective in life. Di ba? Tinapik doon, ano ba yung mga dapat na pagtingin na gawin natin? Look up. Di ba? Look in. Okay? Look up. Look in. Look back. Di ba? Look around. Tapos, look ahead. Diba? Ba't may look down? Sa kanta lang yun. Look ahead. Diba? So, pinakita doon na ano-ano ba yung mga dapat nating tignan. So, ngayon, ipagpapatuloy natin yung sa 10 Commandments na how to take God seriously. Sumasakto lang kasi bakit? Kasi pag scroll mo ng YouTube, nag-scroll ka ng Facebook, panay yun ang balita. Diba? Ang sinasabi, hindi pa rin tapos yung pag-aapulan ng apoy sa California. Diba? And totoo naman talaga yon kasi ang mas lalong nagpapalubha doon sa apoy ay yung hangin. So masakto kasi ang lakas ng hangin, kaya naman lumalakas palalo yung apoy. Tapos sinasabi nila, sabi ng gobyerno na parang wala silang enough na tubig para patayin yung apoy na yon. Diba? Kaya nga dito, una, magpapasalamat ka kasi wala ka doon. Pangalawa, magpe-pray ka para sa mga taong inosente na nandun. Diba? Kaya dito, pinapakita ng Diyos, sabi nga ni Ian Akda kanina, pastor na siya. Yan, ni Pastor Ian Akda, diba, na dapat, yun nga yung, kumbaga, kung warning na to, isipin nyo ang laki na nung damage. Pero sinasabi niya doon na wala pa yan sa judgment ng Diyos na darating sa mundo pag tribulation. Di ba? Ilang milyon na yun, ilang hektarya na yun, wala pa yan. Di ba? Kasi nga ang sinasabi ng Revelation, 1/3 ng mundo ang masusunog. Di ba? 1/3 ang laki nun. Di ba? Ang laking portion nun. Di ba? Kung titignan talaga. Kaya dito, talagang yung parang ang panawagan sa atin ngayon, wag kasi nating imak yung pangalan ng Diyos. Wag nating baliwalain yung pangalan ng Diyos. Wag natin bastusin. Di ba? Di ba, nung active kami sa pagpe-play ng mga video sa inyo noon, yung kunwari may mga blasphemy sa Hollywood na ginawa, di ba, ina-update namin kayo. Ngayon, parang biglang nagulat tayo pagdating ng 2025, lahat ng blasphemy na ginawa nila, ginudge ng Diyos, di ba? Kaya lagi yung tatandaan, merong araw ng paghuhukom. Minsan may teacher na ganun, di ba? Sige lang, aral lang kayo. Hindi nagpapa-exam, hindi nagpapa-quiz. Yung pala, may final exam. Di ba? Yung pala, may test sa huli. Tapos doon niya makikita kung may natutunan ka talaga. And alam nyo, ganun din ang Diyos minsan. Na sa sobrang merciful niya, mapagpasensya niya, hinahayaan ka lang niya. Di ba? Sige lang, tuloy ka lang sa ginagawa mo. Pero kapag hindi ka nag-repent, hindi ka nagsisi, lagot ka sa dulo. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, di ba, may araw ka din. Di ba?
Meron sa mga taong wala kay Jesus, ang tinatawag diyan yung white throne judgment. Yung paghuhusga na haharapin ng mga taong wala kay Jesus. Samantalang ang Christian, ang judgment na haharapin nila ay bema judgment. Bema or bema judgment. Yan naman yung pagsusulitin. Kung yung mga ginawa mo ay aawardan ba, re-rewardan ba o hindi. Diba? Kaya yun yung abangan natin. Pero habang nandito pa tayo, how to take God ba seriously? Paano ba tayong magiging seryoso sa Diyos? Okay? And yun nga, medyo, ayun nga, kay Jayjan ito, kaya, yun, basta, sana ma-appreciate nyo. Ayan, hindi pala, bawal pala maging man pleaser. Ayan, so next picture natin, kapag daw, ilabas muna natin, Grace, yung verse natin, 9, 10, 11. Sa 11th slide. Ayan, pindutin mo yung 11th slide. Tama ba? 9, 10, 11. Exodus 20 verse 7. Yan. Sabi dyan sa Exodus 20 verse 7, "You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave unpunished who takes His name in vain." Tapos, meron yan sa Tagalog, MBB version. Magandang Balita version. Magandang Balita, Biblia. Sabi, "Wag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan." Diba? Diniinan yan dyan. Tiyak, sure, na paparusahan ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Diba? Nakita nyo doon kasi sa video ng Golden Globe Award, diba? Sabi, parang Family Feud kasi yon. Tignan natin kung ano-anong mga, kung sino ang mga nag-mention sa mga tao na to, ganyan-ganyan. No, yung cast and crew, ito daw yung bilang ng nag-mention, yung ganito, ito daw, sabay sa Diyos, wala daw nagpasalamat, wala daw nag-mention. Diba? Tapos sabi ng babae, wala namang dapat ika-surprise, godless town. Diba? Parang ganon, diba? Yung minak na nga yung pangalan, tapos parang ganon na lang nila biruin na wala namang bago, godless town, walang Diyos na bayan, na lugar. Diba? Kaya, naalala ko ulit tuloy yan, na tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Mamaya, mas lalo natin tong palalalimin, mas lalo natin tong isa-search, sasaliksikin, diba? Pero yun nga, dito, balik tayo dun sa larawan ng baby. Kapag merong bagong baby, ano yung una niyong tinatanong? Anong pangalan? Diba? Uy, ang ganda naman ng baby mo. Anong pangalan? Diba? Pangalawa na lang yung sinong kamukha? Saan mo pinanganak? Ganyan-ganyan. Pero, hindi nawawala yung anong pangalan. Kasi bakit? Because to know someone by name is the first step towards knowing that person. Diba? Halimbawa kayo, may na-meet kayong tao. Kunwari si Carlos, first time lang namin na mag-meet. Sasabihin ko ba kay Carlos, "Uy, magkano baon mo?" Diba? Ang una mong tanong, anong pangalan mo? Bakit? Kasi the first step towards knowing that person is by knowing his or her name. Diba? Anong pangalan mo? Kaya ganun din sa Diyos. Kung gusto nyong makilala siya, ang una nyong dapat malaman, yung pangalan niya. Diba? Kasi names are important. If we remember someone's name, it shows that we care. When people forget our name, when we think they should have known it, it can really hurt. Diba? Kumbaga pag kunwari, alam mo yung pangalan ng tao na yun, matatouch siya. Bakit? Kasi ibig sabihin, nagkikare ka sa kanya. Meron ako kasing insidente na ganun. Hindi ko alam kung kinare group ko ba siya, kung doon ba siya sa barangay galing, o sa Phase 4 ba siya galing. Binati ako, "Hi Pastor," ganyan. Tapos sa isip-isip ko, ba tayo nagkita? Tapos parang, sabi ko, "Ano nga ba pangalan mo?" Biglang napasabi siya tuloy, "Si Pastor naman nakakatampo, hindi alam yung pangalan ko." Parang ako tuloy, hiyang-hiya ako, nakakahiya naman. Diba? And ganun daw pala, ang nararamdaman ng mga tao, kunwari nagkakilala kayo, tapos hindi mo natandaan yung pangalan niya,
yun, ma-hurt siya. Minsan ma-offend siya or magtatampo siya. And isipin yung maigi, di ba, sa pangalan ng Diyos. Gaano kaya siya nadidishonor every time na hindi natin kilala yung pangalan niya o kaya naman inaano natin, winawalang bahala natin yung pangalan niya. Di ba? And tatandaan nyo, di ba, kapag merong certain names, meron kang naaalala. Kunwari, pag nabanggit mo tong pangalan na to, may naaalala ka. O, sample lang natin. Kunwari, yung pangalang Adolf Hitler. Ano naalala nyo? Cruelty. Mga Nazi. Diba? Pumatay ng maraming mga Hudyo. Terror. Diba? Ganyan yung naaalala nyo. Pero paano naman kung Mother Teresa? Diba? Pag naman Mother Teresa, Teresa or Teresa, kayo bahala. Diba? Ano naman ang naaalala nyo? Merciful. Compassionate. Diba? Maalaga. Diba? Yung parang, marami kang naaalala. Pag kunwari, sinabing Daniel Padilla. Diba? May naaalala ka. Jackie Chan. Jose Marie Chan. Diba? Lahat ng Chan. Okay? May mga naaalala ka na characteristics ng tao na yon. And ganun din sa pangalan ng Panginoon. Every time you remember the name Jesus, hindi ka makasimangot. Tama? Blessed na blessed ka. Kasi He's the sweetest name I know. Tama? Sino sa inyo, pag narinig yung pangalang Jesus, kinikilig? Dapat kiligin ka pa rin because He's your Savior. Siya ang nagligtas sa'yo. Siya ang nagmay-ari sa'yo. Siya yung nagmahal sa'yo unconditionally. Tinanggap ka kahit ano ka. Amen? Diba? Kaya ganon ang kahalagahan ng pangalan ni Jesus. Ng pangalan ng Diyos. And alam nyo, kahit tayo, we are concerned for the reputation of our name. Sino sa inyo payag nilalapastangan pangalan nyo? Dinadala sa issue. Sino sa inyo gusto yung pangalan nyo nilalagay sa tabloid? Wow, sikat ka ba? Diba? Yung nilalagay sa Facebook. Ginagamit ng kung sinong tao. Involved sa ganito, involved sa ganyan. Diba? Kunwari pag involved yung pangalan ko, uy, tumigil kayo wala akong dyan. Diba? Kasi pangalan mo yun pinapangalagaan mo yun. Sabi nga ng Proverbs, diba? Yung magandang pangalan, treasure yan. Diba? Mas mahalaga pa yan kaysa anumang bagay. Kasi parang dignidad yan malinis ang pangalan mo. Paano pa kaya ang Diyos? Diba? Gaano kaya ka-sacred, kabanal yung pangalan niya? Kaya nga sa Hebrews, diba? Sa mga Hudyo, very important ang pagpapangalan. Kasi yung pagpapangalan nila, nagpapakilala kung ano yung magiging nature nila o character. Diba? Parang kunwari sa Tagalog noon, pag ikaw ay, ang pagpapangalan lang kasi noon, kung ano yung gusto mo na maging ikaw o maging siya. Kunwari, tatay, nanay, papangalanan ko yung anak ko kung ano yung gusto kong maging siya. Kunwari, papangalanan ko siyang malakas. Papangalanan ko siyang makisig. Papangalanan ko siyang maganda. Ito nga pala si Marikit. Ayan, di ba? Kasi ang gusto mo, yun ang maging nature o character. Di ba? Ganun din. Sa Bible, nagpapakilala kung ano. Di ba? For example, si Moses, ano ibig sabihin ng pangalan ni Moises? Di ba? Drawn from the water. Kinuha galing sa tubig. Abraham, anong ibig sabihin ng pangalan ng Abraham? Father of many nations. Di ba? Laging may meaning. Ngayon lang henerasyon na to ang nagpapangalan pero wala palang meaning. Di ba? Yung parang kunwari may, yung may pangalan dito yung sa outreach nila Berna. Ang pangalan, aso. Pambihira. Sabi ko, ang pangalan nito, aso. Aso talaga. Di ba? Kung ikaw magulang, papangalanan mo ba anak mo ng aso? Di ba? Parang kakaiba. Di ba? Parang gusto mo nalang tawaging puppy. Let's go pa. Parang gusto mo palitan yung aso Di ba? Kaya nga si Heidi Baker, 'di ba, may nakilala siya na parang sa outreach nila, parang ang ginawa niya, pinalitan niya yung pangalan. Kasi pangit yung pangalan nung na-outreach niya, kaya ang ginawa niya pinalitan niya ng pangalan kasi names are important. Kaya alam nyo, ganito nga rin sa mga Hudyo, di ba? Pag nagsusulat sila ng pangalan ng Diyos, tas nagkamali sila, tatapon nila yon.
Lahat ng mga simula ulit sila. Ganon ka-sacred ang pangalan ng Panginoon. Tapos, hindi nila agad-agad nababanggit. Di ba? Binabanggit. Okay? Kaya dito, pinapakita na galangin natin ang pangalan ng Panginoon. Makikita nyo nga na si Matthew, totoong Hudyo siya. Bakit? Kasi, pag binasa niyo yung Book of Matthew, hindi sinasabi Kingdom of God. Ingat na ingat si Matthew sa pagsasalita ng term na God. Ano lang ang term ni Matthew? Kingdom of Heaven. Di ba? Kasi ganun niya ino-honor ang pangalan ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, sana ikaw din. Di ba? Sabi the name of God represents the nature of God. So therefore, to dishonor the name is to dishonor God. Sabi, if we are going to be serious about God, we need to respect God. Amen? Taas ang kamay dito ng gustong maging seryoso sa Diyos ngayon 2025. Kung naniniwala ka, kung gusto mo na maging seryoso sa Diyos, unahin mo sa pagsiseryoso ng pangalan niya. Ingatan mo yung pangalan niya. Ingatan mo yung alagaan mo. I-honor mo, wag mong i-dishonor. Kasi ito nga yung sinasabi sa Exodus 20 verse 7. Pero yun nga, dahil nabasa na natin yan, proceed na tayo. How do we misuse God's name? Ano ba? Bakit ba natin, paano natin nami-misuse ang pangalan ng Diyos? O ito na, bantayan nyo na to. Isulat nyo na to, tandaan nyo na to. Number 1, nami-misuse natin ang pangalan ng Diyos when we use it to insult. Kapag ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa pag-iinsulto, nami-misuse natin ang pangalan ng Diyos. Okay? Ito nakakalungkot lang kasi na-discover nila to. Sa isang dictionary, pag tinype mo o kaya naman pag sinearch mo yung pangalang Jesus, alam niyo kung ano yung unang entry? Ito yung unang entry, an exclamation of surprise or dismay. Grabe, no? Kaya alam niyo sa Batman the movie, aayawan mo yung movie na yun kasi 200 times nabanggit ang pangalan ni Jesus dahil lang sa exclamation na yan. Dahil sa pagkadismaya, di ba? Ginagamit nila yung pangalang Jesus Christ, parang ganun. Di ba? Kaya sabi, pangalawa lang. Tapos yung pangalawa, hindi pa ganun kasolido. Ang pangalawa lang na meaning the founder of the Christian religion. Parang kung ikaw, kilala mo si Jesus, yun lang, yun ang pagkakakilala niyo sa Diyos ko, parang magagalit ka talaga. Kaya ako, alam niyo, natutuwa ko, na may mga senador gaya nila Joel Villanueva, nila Brother Eddie Villanueva, buti nandun pa sila. Kasi kahapon, nagulat ako sa binabalita, di ba? Ngayon pinapag-usapan ngayon yon na yung, ewan ko lang kung updated kayo sa mga prophecy update ni Ate Mer last year, na sabi, ngayong 2025 daw, we need to pray. Sabi rin ng mga intercessors for the Philippines. Kasi nga, isusulong nila yung sexual education. Diba? Tapos integrated pa. Ibig sabihin, ituturo magmula kinder hanggang college. Ngayon, parang sa galit ni Sir Joel Villanueva, sabi niya, kahit mag-isa na lang ako sa plenaryong tatayo, tapos sila, ilaban nila yan, sige, let it be. Sabing ganon. Sir, bakit hindi ba kayo sabi ng mga interviewer, ba't hindi ba kayo payag? Sabi niya, tingnan nyo na lang. Saan manggagaling yung guidelines natin? Sabi nila, ay manggagaling po sa international guidelines. O saan nga galing yung guidelines na yan? Sa WHO po. Tsaka po sa UNICEF. Ay, UNICEF ba tawag doon? Tapos tiningnan ni Joel Villanueva, ano yung guidelines na sinasabi daw international? Alam niyo kung nakalagay, from 0 to 4, from 0 years old to 4 years old na bata sa sexual education, tuturuan sila how to masturbate. 5 to 8 na bata, tuturuan sila about orgasm. Di ba? Ngayon, 9 to 12, tuturuan sila to touch their own body and their genitals. Ngayon parang sinasabi ni Sir Joel Villanueva, sa press, may anak din ako. Sabing ganon. Papayag ba ako na maayos kung halimbawa, let's say for example, kunwari sa wag na yung mga bata dito. Halimbawa, sa isang magulang, maayos niyang papalakihin yung anak niya. Then, sa oras na dumating na siya sa schooling stage,
papadala niya sa school. Maayos niyang pinalaki tapos magugulat pag uwi, gano'n na. 'Di ba? Alam na si ganito, alam na si ganyan, may alam ng term na ganito. Kaya sabi niya, I cannot find this as an emergency. Sabi niya, marami pa tayong pwedeng pagpukusan. Bakit niyo pinagpupukusan niyang sexual education? Sabi niya, kung ang kinakabahala niyo sa mga kabataan natin ay teenage pregnancy, then teach them GMRC. Teach them values education. Hindi yung sexual education. Tapos ang nilalaban ni Brother Eddie Villanueva, kayo ba bilang mga magulang, papayag kayo, ibang tao magtuturo ng sex education sa mga anak nyo? Diba? Kaya mapapaisip ka, oo nga, hindi ko kilala, hindi ko kamag-anak, hindi ko man lang kaibigan, wala kaming koneksyon. Pero tuturuan anak mo ng sex education, payag ka. Kaya dito, binabalik tayo ng Diyos. Inisip ko, buti may mga ganong mga tao. Kasi, minsan ginagamit ng mga tao, yung ganito, yung ganyan, kahit ang pangalan ng Diyos, diba, sa walang kapararakan. Diba? Tsaka mababaw yung pagkakakilala nila sa Diyos. Pero thank God, nabangga tayo sa mensaheng to. Diba? Ibig sabihin, binabalik tayo ng Diyos kung ano talaga ang katotohanan. Diba? Pag may mga, sa ibang bansa, kapag na-traffic, anong sinasabi? For heaven's sake. Diba? Kapag na-miss yung tren, Jesus Christ. Kapag nadali yung inumin ng isang bata, oh, for God's sake. Ganun na lang nila. Sinasabi yung pangalan ng Diyos. O, wag tayong magmalinis. Kahit sa Pilipino, Diyos ko naman. Sus, Mariosep, tatlo pa. Jesus, Maria, Josep. Diba? Kaya dito, para magkano ka talaga, oo nga, no? Subject ka sa, talagang guilty kami sa mga ganun. Diba? Kaya, praise God kung natututunan mo na tong bagay na to. Pero kung ikaw, kaya nga sabi ni Jay Jan, kahit daw sa mga slang, mag-ingat kayo. Kasi, yung kunwari, yung dam, diba? Merong, kahit dito noon, may nagdadam. Diba? Kaya, parang sabi ko, ano ba naman yan? Diba? Yung ibig sabihin kasi ng damnation yun, condemnation, diba? Short yun. Tapos yung, oh my gosh, God, yung gosh doon, God din yun. Parang iniislang lang nila, pero mini-misuse pa rin yung pangalan ng Diyos. Kaya kung kung ginagamit mo yung pangalan ng Diyos sa walang kapararakang bagay, mini-misuse mo, it's time to repent. Kasi baka mamaya mo, umabot sa sukdulan ng galit ng Diyos, mahusgahan ka. Diba? Kaya ingat po tayo. Don't use the name of God to insult. Kasi sabi nga dyan, God never intended for His name to be used as an exclamation and degenerate into clinch. Diba? Na expression lang. Ayaw ng Diyos na ginagamit yung pangalan niya. Kasi for example nga daw, nagbigay siya ng example. Halimbawa, may isang babae daw na talisod tapos nalaglag sa hagdan. Sinasabi niya, Michael Jackson. Sinasabi niya bang ganon? Britney Spears. Daniel Padilla. Di ba walang nagsasabing ganon? Pero bakit ang Diyos, si Jesus, siya pa binabanggit? Di ba? Kasi from the very beginning, ang demonyo gusto niya na talagang i-dishonor ang Diyos. Di ba? Kaya wag kang magpapagamit sa demonyo. Di ba? Tayo nawa ang mga tao na sa halip i-dishonor ang Diyos, i-honor natin. Kasi He is the name above every name. Yung pangalan na yan ang nagligtas sa atin. Amen? Amen. Kaya, how we use God's name? When we use it to insult. Okay? Pangalawa, when we use it to indulge ourselves. How do we misuse God's name? Kapag daw, ginagamit natin to indulge ourselves. Pag sinabing indulge, for your benefit. Diba? Para ikaw ay umangat, para ikaw ay maging kilala, para ikaw ay sabihing moral na tao. Diba? Kaya nga ang tanong niya, what motivates many people in this country to want their children to be baptized? Yung totoo, nung mga Catholic pa tayo, ano ang nagtutulak sa magulang para pabinyagan ng anak? Diba? Ito ang sagot, it's a combination of tradition and superstition. Kasi sabi ng lola mo, kapag 1 year old ka, binyagan ka.
buhusan ka ng tubig. At kung malala, muriatic. Di ba? Bakit may mga ganon? Di ba? Kasi iniisip nila, kasi para bumait yung bata. Welcome to the Christian world. Para maging Kristiyano. Para maging Katoliko. Para maging malapit sa Diyos. Di ba? Pero ganon nga ba talaga? Nagpapabaptize ba ang mga tao para maging malapit sa Diyos? O dahil lang sa tradisyon o superstition? We misuse God's name when we use it to indulge ourselves. Sabi nga, there is an assumption that God must be very pleased when He hears us praying prayers, but we have absolutely no interest in God. Diba? May mga tao, akala nila pag pinag-pray nila yung ganito, pag pinag-pray nila ng 10 beses yung ganito, yung ganyan, diba? Magiging papakinggan sila, mapiplease ang Diyos. Pero, hindi. Diba? Kasi dapat daw, kapag nagpe-pray ka, mas lumalapit ka sa Diyos, mas nagkakaroon ka ng interest sa Diyos. Pero kung kabaliktaran, kung iba, dahil lang sa tradisyon, you misuse God's name. Sabi, we dishonor the name of God if we profess to be something that we are not. Diba? Sabi, to treat God as a tradition or superstition is to misuse God's name. Diba? Kaya yan yung sinasabi. Pero ito nga yung dapat natin na, makinig kayo maigi ha, dapat nating salungguhitan tsaka diinan. Ang sabi dyan, we dishonor the name of God if we profess to be something that we are not. Ikaw ba, kayo po ba, na niniwala kayo na ngayon taglay nyo na yung pangalan ng Diyos? Sagot. Taglay nyo na yung pangalan ng Diyos? Ang sagot, yes. Bakit? Kasi Christian ka na eh. Yung pangalang Christ, nando na. Diba? Kaya pag sinabi mo, I am Aaron, I am a Christian. Ngayon, kung nandun yung pangalan ng Diyos, tapos, diba, kumbaga you profess to be something, then you are not, you misuse God's name. Kaya dito nga, alam nyo, dito tayo magkaroon ng maka-Diyos na kalungkutan. Every time na sinasabi natin, Christian tayo, pero taliwas yung ginagawa natin. Ulit, we dishonor the name of God if we profess to be something that we are not. Kaya, alam mo, pag sinabi mong Christian ka, totohanin mo sa salita mo. Totohanin mo sa lakad mo. Totohanin mo sa kilos mo. Totohanin mo sa action mo. Amen? And ngayon 2025, talaga, ito yung pinaglalabanan ko. Ito yung gusto kong maalis sa mga Kristiyano. Alam niyo kung ano yon? Kahit sa ibang mga churches, ito yung nilalabanan nila. Yung duality. Yung double life. Pag sinabing double life, iba ka sa church, iba ka rin sa bahay. Iba ka sa church, iba ka rin sa trabaho. Diba? Kaya dito, binabalik tayo ng Panginoon, diba? Sa mensahe, do not dishonor the name of God by professing, diba, to be something that we are not. Pag sinabi mong Christian ka, pakita mo. Amen? Amen? Ako, to be honest, talaga, friendly akong tao, diba? Sabi ko sa inyo, ng mga nakaraang message ko, relational ako, diba? Tapos gusto ko sana maging friends tayong lahat. Pero alam nyo, minsan, nagtataka ko kunwari sa mga Kristiyano, kunwari magkikita kami sa bayan. Nung nasa church, ayos kami, nagbabatian kami. Pero nung nasa bayan, biglang iiwas, magtatago. Parang sa part ko, bakit? Anong tinatago mo? Diba? Ang tawag doon, double life kasi. Diba? Yung parang ayaw mong makita. Kaya minsan, alam nyo, parang ako, gusto ko talaga lahat maging friend ko eh. Gusto ko maging kaibigan. Pero minsan, parang nalulungkot ako pag nararamdaman ko sa tao, ayaw niya akong maging kaibigan. Ayaw niya akong, takot siya sa pastor. Ako, parang alam ko yung balanse doon na galangin mo yung pastor,
Pero at the same time, maganda kung kaibigan mo yung pastor, di ba? Ngayon, parang naisip ko dito, kung ganon yung nararamdaman ko, how much more sa Diyos? Di ba? Kaya minsan parang iniisip ko, kunwari, ba't siya nagtatago sa akin? May tinatago ba siya? Ba't siya nagtudo ganon? May tinatago ba siya? Di ba? Kasi ang tawag nga doon, double life. Di ba? Ba't ayaw mo kung papuntahin sa bahay nyo? Di ba? Ba't ayaw mo ko papuntahin sa trabaho? Ba't ayaw mo ko papuntahin sa ganito't ganyan mo? Di ba? Kasi pastor, ganyan. Di ba? Maganda kasi sana, Christian tayo dito sa church, Christian tayo sa bahay, Christian tayo sa school. Di ba? Yung parang iisa lang yung sinasabi. Di ba? Uy, kamusta si Jess? Dito sa church, ay, nakakatawa si Ate Jess, nakaka-bless yan. Oh, pagpunta sa bahay, kamusta po si Jess dito? Ay, nako, di ba? Hi! Di ba? Booking! Di ba? Oh, uy, kamusta si Jess sa dito sa school? Ay, yan po, ganyan. Ha? Di ba? Kailangan consistent. Di ba? Pag sa church, uy, nakaka-bless yan. Di ba? Pag sa bahay, naku, hugas ng plato yan, laba ng laba. Kahit kapitbahay, damit ng kapitbahay, nilalaban sa sobrang bait. Diba? Ganon din sa school. Diba? Uy, nakakatuwa yan si Jess, pinapakopya kaming lahat. Napaka-giver, diba? Sample lang. Pero yun nga, dito, sinasabi na, kailangan umakma. Amen? Amen? Kung ano yung pinopropes mo, umakma sa iyong lakad. Amen? Amen. Kaya yan, how we misuse God's name when we indulge it to ourselves. Number 3, when we use it to intimidate. Yan. Mini-misuse pala natin ang pangalan ng Diyos kapag ginagamit natin to intimidate. Sabi nga, in other words, playing the God card using God's name. Ayan, saan ibig sabihin nun? To justify our own point of view, to bring credibility to our own ideas. Ako, sa 18 years kong pagiging Christian, nakita ko na yung mga ganyan. Yung para magkaroon ng bigat, yung kanilang sinasabi, anong ginagawa? Anong sinasabi? Sabi sa akin ni Lord, pautangin mo daw ako. Di ba? Ang bigat nun, wala kang magagawa dun. Sabi daw ni Lord Kaya ikaw, sige. Di ba? Uy, sabi, tawag dun, George, sabi ng Diyos, ikaw daw God's will ko. Di ba? Napanaginipan ko, kinasal daw tayo. Wala kang magagawa dun. Di ba bakit? Ginamit na ang Diyos. Di ba? Dito lang sample dito, di ba? For example, huy, gagalawin ko tong upuan ha. Huy, gagalawin ko tong mikropono, gagalawin ko tong mixer ha. O bakit? Sabi ni pastor. Wala nang magagawa yung mga tao. Sabi pala ni pastor Di ba? Kaya ganyan din ginagawa natin sa pangalan ng Diyos. Ginagamit natin, di ba, to our point of view, to bring credibility to our own ideas. Di ba? Ginagamit natin para lang sa sarili natin. Naintindihan? Kaya nga kami, nagbagong buhay din kami. Hindi kami basta-basta nagsasabi, sabi sa akin ni Lord, magbigay kayo ng tig-5,000. Di ba? Sabi ni Lord, huwag kayong kumain ng 2 buwan. Di ba? Hindi kami ganun. Okay? Kasi sabi yan ng Bible, do not misuse God's name. Kaya alam nyo, ang dapat natin gayahin dito, si Apostle Paul. Bakit? Kasi si Apostle Paul, balanse. Pag binasa mo yung mga sulat niya, sinasabi ni Paul na ito sa Diyos to, ito sarili kong opinion to. Naintindihan? Kaya dapat ganun din tayo, maingat tayo dyan. Ikaw lang ba may sabi niyan o ang Diyos mismo? Okay? Kasi mini-misuse mo na ang pangalan ng Diyos kapag ganun. When we use it to intimidate. Okay? Kaya di ba, naalala niyo yung tungkol sa usapang singleness? Di ba? Sabi ni Paul sabi ni Paul, di ba? Akin lang to aking palagay lang to, sa loobin ko lang to. Pero ang gusto ko sana ay maging kagaya ko kayo na single na lang. Para ang may nangingiti.
na ano ako sa ngiti. Ayan, di ba? Na single na lang. Di ba? Kasi mas makakapaglingkod kayo sa Diyos ng mas, ano, di ba? Parang ganun. Sabi niya, opinion to. Hindi sinasabi, sabi ng Diyos, huwag kayong magsipag-asawa. Di ba? Walang sinabing ganun si Paul. Kaya si Paul, balance siya. So tayo, ganun din. Kaya nga kami, ganun din kami, di ba? Yung parang, pero sa palagay ko lang, alam mo, ano eh, ganyan-ganyan eh. Sasakit ulo mo kapag tinuloy mo yan. Di ba? Mga ganun. Hindi yan kunwari, kahit sa Bible, di ba? Hindi sinasabi, ang makakataluyan ni Gab ay si Eros. Si Gabi ay si Eros. Hindi naman, walang ganun. Di ba? Ang God's will ni Mary Ann ay si ganyan. Di ba walang ganun? Kundi, sinabi lang doon kung anong klaseng tao, anong klaseng lalaki, anong klaseng babae. Di ba? Talagang balanse ang Bible. Kaya sabi, when you take someone else's name and you use it for your own purpose, that is called forgery. Di ba? For example, kaya nga forgery ang tawag doon. Yung kunwari, anuhin mo yung pirma, gagamitin mo yung account, gagamitin mo yung pangalan. Kaya kami, di ba, ang honest namin, ito kay Jay Jan to, ito kay Miles Monroe to, ito, hindi kami nagnanakaw ng materialis, hindi namin gagawin, tapos, a preaching of Pamela Mendez. Di ba? A classic sermon of Mary Grace Luna. Hindi. Di ba? Kasi, when you take someone else's name and you use it for your own purpose, that is called forgery. Kaya huwag kayong gagamit ng pangalan ng Diyos kung hindi niya pinapagamit. At ito pa, matindi to, makinig kayo maigi. Have you twisted the Bible to fit your own ideas and lifestyle? Di ba? Kaya minsan ganun tayo, di ba? Kunwari, nag-enjoy tayo. Hala, si Kain, samgyup ngayon, samgyup bukas, samgyup sa mga susunod. Di ba? Kapi ngayon, kapi bukas, kapi sa susunod. Milk tea ngayon, milk tea bukas, milk tea susunod. Di ba? Enchanted Kingdom ngayon, Star City ngayon, susunod. Di ba? Ayan, sabi have you twisted the Bible to fit your own ideas and hindi, okay lang yan. Kasi sabi sa verse, He gives us all things to enjoy. All things daw, kailangan ini-enjoy yan. Di ba? Kaya, laklak dito, laklak doon. Ayan sabi, have you twisted the Bible to fit your own ideas and lifestyle? Ayan, mini-misuse mo daw ang pangalan ng Diyos. Naintindihan? Kaya minsan may mga problema tayo regarding sa ganun. Di ba? Uy, naman, sabi ng Ecclesiastes, habang bata pa, ganyan-ganyan. Pero hindi. Sabi ng Bible din, magsusulit ka sa mga ginawa mo, whether good or bad. Di ba? Naintindihan? Kaya yung mga girlfriend ng girlfriend, boyfriend ng boyfriend, ay, ang sabi ng Bible, sabi daw ng Bible, sabi mo lang yan. Di ba? Amen? Amen? Amen. Kaya wala nang magsasabing gano'n kahit pangalan ko rin, wala nang gagamit ng pangalan ko Bubuksan ko yung aircon, magpe-pray ako dito. Sabi ni pastor. Buksan ko daw, 3. Kaya tuloy, kala mo na-anoint ka, nilalamig ka pala. Diba? Yan. Sabi ni pastor, wag. That's called forgery. Okay? Kaya sabi nga sa ibang bansa nakukulong yung ganoon, pinagmumulta. Kaya 'yon. Okay? Ngayon, how do we take God seriously? Kaya naman, paano natin i-take yung Diyos seriously? Huwag natin i-misuse yung name niya. Number 1, be selective to our words. Okay? Sabi nyo nga selective. Isa pa. Isa pa. Selective. Yun ang selecta. Kaya pag sinabing selective, namimili ka na ngayon ng nung nakaraan kasi nag-share si Sister Janet dun sa Mother's Fellowship ba yun? Parang may na-notice si Pastora Mer sa kanya na si Janet kasi kung magsalita, yung alam niyo yung very selective talaga. Yung parang ang ginugol niya, wala talagang ma-offend. Yung parang ang bait-bait talaga ng salita. Parang minsan tayo din, parang ako rin, kiniklaim ko sana ganun din tayo, no? Yung parang selective tayo sa mga words natin para malaman kumbaga parang
maingatan natin kung naluluwalhati pa ba ang Diyos o hindi, di ba? Kung ito ba, sa mga tao ba, ayos pa ba to o hindi? Diba? Kaya yan yung ingatan natin. Itong 2025, goal natin yan. Be selective with our words. Diba? Ako, papraktisin ko talaga yan. Meron na kaming mga chinachat ngayon. Huwag na kayong mag-asaran. Huwag na kayong magbulihan. Huwag na kayong mag-insultuhan. Kasi we need to grow. We need to grow, guys. We need to grow. Kaya alam nyo, pasimple ko lang yun. Pasimple ko lang yung sinasabi. Assignment nyo to. Panoorin nyo yung The Forge. Panoorin nyo yung The Forge. Panoorin nyo yung The Forge. Kasi lahat ng gusto kong sabihin, nandun. Diba? Kasi ako natatouch ako dun sa men's fellowship nila. Kasi every time na nagme-men's fellowship sila, very encouraging. Very uplifting. Diba? Na-affirm. Si Isaiah. Diba? Ito ang sinasabi ko sa iyo. Pero ngayon, sa mga Kristiyano, magpe-fellowship pero asaran, kutyaan, hindi ka may encourage. So how can we encourage people? Sa mga light group, ano ang mas lamang sa mga light group? Lalaki, babae, makinig kayo maigi. Lahat, makinig. Lahat makinig. Sa mga babae at lalaking light group, ano ang mas lamang sa inyo? Pag nagla-light group kayo, asaran o affirmation? Yan ang gusto kong baguhin sa atin ngayon. Lalo na to those older people. Kasi masyado na ata akong mabait to the point na parang hindi ko na kayo kaya dahil tumatanda na kayo. Pero I pray na yung word of God kaya kayong baguhin. 'Di ba? Kasi yun nga eh. 'Di ba? Hindi natin, Diyos, hindi kita iinsultuhin. Pera lang dito. Christian yan eh, ganun din yan. Tas matindi pa, created pa yan in the image of God. Diba? Pero tayo, asaran tayo ng asaran. Ngayon, pag may bago na dumating sa light group natin, diba, mabibless ba sila? O hindi sila sasali kasi asaran lang naman dun. Lalo ako, baka kung ano yung asarin sa akin. Kaya, panoorin nyo yung The Forge, ha? Kasi, yun nga, parang kung halimbawang ako, sasali ako dun sa fellowship nila, may encourage talaga ako. Babalik ulit ako. Diba? Kaya ngayon, 2025, lahat, dito sa unahan hanggang sa likod, magbago tayong lahat. Okay? Again, kung hindi ko kayo kaya kayong baguhin ng salita ng Diyos. Kasi, na tayo eh, minsan, kahit ako, sabi ko parang sa part ko, nakakalalaki na to eh. Pero syempre, pastor pa rin, you need to be gentle. Pero minsan, we need to grow up. Diba? Parang paano tayong dadami? Paano kayong dadami sa light group kung ganyan? Diba? Pero hindi ko sinasabi to para lang malungkot kayo. Ang gusto ko, maka-Diyos na kalungkutan. Godly sorrow that leads to repentance. Amen? Hindi, kasi para makain. Diba? Para tumatag loob. Hindi. Bingo na tayo dyan. Kota na tayo dyan. Kung gusto mo silang asarin, lagay mo sila sa mundo. Kung gusto mo silang bulihin, lagay mo sila sa school. Maraming magbubuli doon. Pero sa church, we need to encourage one another. We need to affirm. Amen? Yan ang sinasabi ng Bible. Wala akong nabasa sa Bible. Insult one another. Asar one another. Diba? Kailangan ko na itong sabihin sa lahat kasi kailangan itong matutunan ng lahat. Amen? Amen. Diba? Be selective with our words. Number 2, be sincere with our actions. Be sincere with our actions. Meaning to say, kung Christian ka, diba? Isa pamuhay mo. Kung Kristiyano ka, talagang, diba? Makita sa'yo. Naintindihan? Sabi, let's make sure our life matches what we say and what we believe. Sabi, let's not be hypocrites. If you are a Christian, make sure your walk is consistent with your talk. Sabi ko nga kung magdadrama ako sa inyong lahat, makinig kayo maigi. Kung magdadrama ako sa inyong lahat, kung halimbawang ako, ang purpose ko, ang goal ko ay magpanalo ng kaluluwa,
tapos kayo asarin sila, tisurin sila, baka kailangan na nating maghiwa-hiwalay. Hindi kasi tayo destined sa isa't isa. Baka hindi tayo pwedeng maging kaibigan. Kasi kung magpapanalo ko ng kaluluwa, tapos titisurin nyo, aasarin nyo lang, hindi ko ma-reach yung goal ko. Hindi ko matutupad yung kalooban ng Diyos. Hindi natin matutupad yung kalooban ng Diyos. Isipin nyo maigi, dun sa men's fellowship nila, isa-isa, kada older, merong dala. Diba? Kahit kada kuya, merong dala, may inaalagaan. Tapos sabi ni Isaiah doon, bakit kayo nagstay ng ganyan? Kasi Joshua Moore, pinag-aalagaan kami ng tig 2 years. Dinisciple. Diba? Kaya nga ako, ang request ko, kung hindi ka makapunta sa school, kung hindi ka makapunta sa university, kung hindi ka makapag-soul winning, at least, wag mo namang tisurin yung mga pumupunta. Wag mo namang asarin yung mga pumupunta. Naintindihan? Nang sa gayon, parang sa pamamagitan lang ng ganon, di ba? Makatulong ka pa rin. Encourage mo. Oo, limited yung mga oras natin. Di lahat dito parang estudyante, working ang majority din. Pero you can be a blessing. Every time na nakikita mo, bless them. Wala, down na nga. Inasar mo pa. Diba? Sabi, isa pang lesson doon, yung dapat daw, lagi tayo nag-i-smile, lagi daw tayong nagbibigay ng magandang word kasi we do not know kung kailangan ng encouragement ng tao na yon. Amen? O again, don't take it na parang ang nangyayari, parinig lang to. It is the word of God. Ito talaga, galing to sa salita ng Diyos. Diba? Hindi ko to opinion, galing to sa salita ng Diyos. Kaya, let us change. Amen? Kung may gusto kang pagbabago sa church, simulan mo sa'yo. Pagbabago sa light group, simulan mo sa'yo. Amen? Amen. Okay. And sabi nga, Titus 1:16, ito, matindi rin tong verse na to. They claim to know God, but by their actions, they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Okay? Tagalog, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, masuwayin, at walang mabuting ginagawa. Anong sinasabi dyan? Yung mga nagsasabing Christian daw sila. Diba? Sabi nila, kilala daw nila ang Diyos. Kaya nga, halimbawa lang, arestuhin ka for being a Christian. Aarestuhin kayo for being a Christian. Ang tanong, is there be enough evidence para ikaw ay ituring na Christian? Diba? Kunwari, sa mga buhay natin, aarestuhin kayo. Uy, Christian to. Bakit? Anong pruweba mo? Mabait, magalang, marespeto, tumutulong sa kapwa. Yun, Christian yun. Hindi yung, oy, naaresto kita, Christian ka. Asan ang pruweba? Wala. Diba? Kaya kung aarestuhin ka daw for being a Christian, may mga pruweba ba? Sana marami silang makita. Okay? Kasi sabi nga ng Matthew 7:21, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Tagalogin natin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang term nga ni Benny Hinn dyan, it's terrifying. Diba? Napaka-terrifying na verse. Kasi, nga naman, no? Parang pwede kang tumawag, Lord, Lord. Pero, hindi ka pala basta-basta makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung sumusunod ka, doon ka lang makakapasok. Amen? Kasi hindi usapin dito kung kilala mo ba siya. Ang usapin dito kung kilala ka ba niya. Naintindihan? Ulit, hindi usapin dito kung kilala mo lang siya. Ang usapin dito kung kilala ka ba niya. Okay? Kilala ka ni Lord kung gumagawa ka ng kalooban niya. Kaya sabi nga, who is this Jesus Christ? Kaya naman, who is this Jesus Christ whose name is used so glibly? Sino ba tong Jesus na to?
na ginagamit nila yung pangalan ng walang kabuluhan. Siya lang naman yung nagpatawad ng mga kasalanan natin. Siya lang naman yung nakapag-wipe away ng ating mga guilt. Siya lang naman yung nakapagpagaling ng ating mga malalalim na sugat at mga sakit. Siya lang naman ang nag-restore ng dignity natin. At ang pangalan niya, ang pangalang Jesus, ibig sabihin, tagapagligtas. The name of Jesus carries power. And He is the name above every name. Alam nyo, personally, I can testify to this. Alam nyo kung bakit? Ilang beses ko nang, di ba? Ilang beses na akong nanalangin ng isang bagay sa pangalan ni Jesus, tinupad. Ilang beses na akong nag-pray ng kagalingan sa pangalan ni Jesus, tinupad, gumaling. Ilang beses na rin ako nakakita ng pinag-pray sa pangalan ni Jesus, gumaling. Kahit nga daw si Jay Jan, dinala siya sa isang camp, akala niya youth camp. Yung pala, si camp, 3,000 na mga katao, nandun, lahat may sakit. Sinet up siya. Sabi niya, in-invite ka namin dito para mag-ipag-pray yung mga may sakit. Sabi niya sa part niya, hindi ako magaling dyan. Hindi ako pang healing. Diba? Magpipreach lang ako. Pero alam niyo ba, sabi niya dun sa kapatid niya, sige, antayin natin ng yung parang antayin natin na yung maging 10. Unahin natin sa mga may ubo lang. Diba? Pero yun nga, nung nagpe-pray na sila, ano nang nangyari? Nung nag-pray na sila kay Jesus, unti-unti lahat ng mga may leprosy, nalaglag yung leprosy nila, tapos nagkaroon sila ng baby na balat. Amen? Sa exorcism, kapag nagagamit yung pangalan ni Jesus, ano nangyayari? Lumalayas ang mga demonyo. Diba? Kaya yan lang naman yung pangalan na hinahamak nila. Diba? Pero sa atin, we honor that name. Kasi yun ang pangalan na nagligtas sa atin. Sabi nga ng John 20:31, "But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name." Sa Tagalog, ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Acts 4:12, "Walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas." And Romans 10:13, "Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas." Di ba? So kung makikita mo to, sa pangalan pala ng Panginoon maliligtas, sa pangalan ng Panginoon gagaling. Di ba? Anong trato mo sa pangalan na yun? Di ba? So let us honor, let us respect God's name. Diba? Ito, ninote ko to, para katakutan ng mundo ang Diyos, tayo muna ang magkaroon ng fear of the Lord. Para igalang mga tao sa mundo ang Diyos natin at ang pangalan niya, tayo muna ang gumalang sa Kanya. Naintindihan? Kaya nga, di ba, may song na Jesus, Jesus, alam mo yan, Carl, there's something about that name.